Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng loaf cheese brioche. Handa na ba kayo? Ang mga sangkap ay bread flour 250 grams, yeast 1 tablespoon, salt 5 grams, asukal 50 grams, isang itlog, fresh milk 1/2 cup, bread improver 1/2 teaspoon at butter na 50 grams. Atin nang ilagay ang bread flour at yeast, bread improver, asin, asukal. Atin na itong haluin ng kaunti. Pagkatapos ay ilagay na natin ang itlog, gatas. Ngayon naman ay atin na itong haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga ingredients na ating inilagay dito. Kapag ganito na ay atin nang ilagay ang ating butter at gawin lang po ulit ang ating ginawa kanina. Atin lang po itong haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na po ang mga ingredients na ating inilagay dito. At kailangan nga lang po natin itong kamayin para po mas mahalo po natin ito ng maayos. At just take your time lamang po mga ka-bakers dahil ito na rin po ay isa po sa ating mga exercise. O di po ba double purpose? Nag-exercise ka na, higit sa lahat ay nagbe-bake ka pa ng masarap na masarap. Ito na po ang consistency na ating hinahanap. Kaya naman po okay na po ito. At atin na po itong tanggalin sa ating lalagyan. Atin na po itong ilagay sa ating lamesa. Ngayon naman po ay atin na po muna itong masahin ng kaunti lamang. Pagkatapos po nating masahin ay atin na po itong i-shape ng pabilog. Dahil atin pa po itong ipopropping or ipapahinga. I-shape lamang po natin ng pabilog mga ka-bakers. At ready na rin po natin ang ating lalagyan or maliit na lalagyan para dito. At dahil bilog na po siya mga ka-bakers, ay okay na po ito para ilagay na natin. Kaya naman, atin na po siyang ilipat ng dahan-dahan. Pagkatapos naman po nito, ay maglalagay po tayo ng kaunting mantika sa ibabaw at babalutan po natin ito ng plastic. Ang pagpapahinga or propping time na po pala ay 30 to 40 minutes lamang po. Pagkatapos po niyon ay atin na po itong tusok-tusukin ng kaunti para po matanggal lamang po ang hangin at atin na rin po itong masahin ng kaunti lamang. At ito na po ang kanyang itsura kapag atin na po siyang inilabas. Ang next one po nito ay atin na po itong huhulmahin mga ka-bakers. Hahatiin po natin ito at ang hati po kada isa ay 165 grams. Okay po. At syempre, atin na po itong imumolde. Tapos, ready lamang po natin ang ating lalagyan nito. Atin na po siyang i-shape-shape ng dahan-dahan at saka ng pabilog. Gawin lamang po natin ito hanggang po sa matapos na po ang ating mga dough. At dahil tapos na po ay atin na po itong aayusin at hatiin po natin ito sa tatlo. Opo, tatlo lang po ang ating hati dito mga ka-bakers at atin na po siyang papabilog-bilugin. Konting bilog-bilog lamang po nito. At ganun po sa ikalawa, hatiin lang po ng pangatlo at atin din pong papabilog-bilugin. Gawin lamang po ito hanggang po sa matapos na po ang ating huling dough na natira. Lagyan lamang po natin ng kaunting mantika at pagkatapos naman po nito ay atin na po itong ipapahinga ng mga 5 to 15 minutes po. Pagkatapos po ng 5 minutes ay atin na po itong lagyan ng cheese. Ang cheese naman po na aming nagamit dito ay 50 grams lamang po. Pero nasa inyo na naman po kung gaano po kadamay ang gusto nyong ilagay na filling sa inyong loaf cheese brioche. At another 5 to 10 minutes naman po ulit mga ka-bakers. At atin na po siyang i-style. Yan. Atin na pong gagamit tayo ng roller, papahabain at iikot-ikutin po natin ito. Yan. Ganyan lang po. At syempre, kukuha ulit tayo ng isa. Papahabain lang po natin. Pisil ng kaunti. Gagamit po tayo ng ating roller. At yan. Habain po ulit. Tapos po, mag-decide lang po tayo sa gilid at atin na po siyang itutupi. Gawin lang po ito hanggang sa maubos na po. At next naman, pagkatapos po nun ay atin na po itong ipapahaba at irorolyo po ng mga maliliit. Yan. Pahaba-habain po natin at atin ng irorolyo. At ito na po ang ating ilalagay sa ating mga molde.
Napaka-cutesy niya naman po ulit. Atin na po itong lalagyan ng design. Kaya naman po, tayo po ay kukuha ng ating gunting at atin po itong gugupitin ng paslant. Ito na po siya. At ang next naman po nito, ay maglalagay lang po tayo ng egg wash on top. Kayo na po ang bahala kung gaano po kadami, pero kailangan po natin itong maglagay para po hindi naman pumaputla ang ating brioche. Pagkatapos po natin ito lagyan ng egg wash, ay atin na po itong ipapahinga or last propping na 30 minutes. Pagkatapos po ng 30 minutes, ay atin na po itong ilagay sa ating oven. Ang oven temperature po ay 170 sa taas, 190 sa baba, at ang baking time is 20 to 25 minutes. At syempre, luto na po ang ating loaf cheese brioche na napakaganda at napakasarap. Kailangan lang po natin itong tanggalin mga ka-bakers, or pwede nyo naman pong pahinga ng kaunti bago tanggalin. Mga ka-bakers, presenting ang ating loaf cheese brioche na sobrang sarap, sobrang wiggly, sobrang smooth, sobrang lambot, at higit sa lahat ay mabentang mabenta, palo na kung gagawin nyo pong pang negosyo. At saka pang regalo na rin po. O di po ba napakaganda niya? Hindi po talaga kayo magsisisi dahil sobrang lambot at sobrang sarap po talaga nito mga ka-bakers. Kaya naman po, hindi ko na nga po ito patatagalin pa. Ito na po ang ating food for the soul ngayon. Colossians 3:23 to 24. Ano man ang inyong gawin, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon at hindi sa mga tao. Sapagkat alam ninyo na mula sa Panginoon ang inyong matatanggap na gantimpala. Amen mga ka-bakers, amen. Isa po itong palala sa atin na kahit na ano pa man itong trabaho, ang meron tayo or kung tayo po ay isang butihing housewife, dapat po natin itong ibigay sa Panginoon dahil walang maliit o malaki sa Panginoon dahil para sa Kanya ang lahat ng mga trabaho or ginagawa natin na para sa kanyang kaharian ay isang malaking bagay na iyon. Dahil ano ba tayo kundi mga alabok lamang? At siya ang ating Panginoon at Kristo. Sa bandang huli ay tayo rin ay magkakamit ng gantimpala. Kaya naman po, hanggang dito na po muna ako. Paalam muna mga ka-bakers. Ingat po tayo palagi ha. Take care at higit sa lahat ay God bless.